Dahil nga po dito, naglabas po ng pahayag ang inyo pong grupo, ang Teachers Dignity Coalition. Ang sinasabi niyo po, kailangan na ng humane at supportive policies para po sa welfare po ng ating mga teachers. Sa kasalukuyang sistema, Sir Benjo, saan po ba nagkukulang ang Department of Education sa pagprotekta po sa well-being po ng ating teachers? Well, alam niyo, while this is tragic, no? Pero meron po tayong mga pwedeng makuhang aral po na like for example, no, ito pong classroom observation, no, ng ating mga teachers sa Department of Education. Una-una kaya sinasabi namin, no, Ma'am Cha, no, na ito mukhang dapat nating i-review yung policy. Kasi yung mga seasoned teachers po, no, yung mga matagal nang nagtuturo, kabisado na po niyan. Kahit nakapikit, kahit natutulog, kaya na pong magturo. No, but of course, meron po kasi tayong requirement. No, ito pong classroom observation is a mandatory, no, requirement, no, sa ating mga teacher. Taon-taon, no, we have 2 classroom observations po, no. Ako nga natapos ko na yung isa, Ma'am Cha, no. Previously nga 4 ito, no. So meron ding mga patay na rin, no, doon sa mga pag-usap sa DepEd, no. Bumaba na ito, naging 2 na lamang, no. So sa tingin namin, the classroom observation itself ay hindi naman masama. Pero kung paano po ito kinakandak, paano po ito sinasagawa, no? At ano yung purpose, baka doon tayo nagkakaroon ng problema. Again, pwede kasing sabihin ng DepEd na maganda naman talaga yung purpose, no, nitong classroom observation. Of course, we would agree. No? Kasi talaga naman yung classroom observation, no, ay importante para makita natin, ano, kung paano ginagawa ito nung kinakandak ng mga teacher yung kanilang klase, di ba? But in the end, ito rin po yung magiging isa sa magiging major, no, na mga factors, no, para doon sa kanyang performance, no. So pag ganyan po, no, pwede nating sabihin na talagang baka hindi nga po ito nakakatulong, no, at hindi po ito, at dapat na talaga nating tignan, ano, na ito ay alisin, no, at palitan ng bago, di ba? Kasi hindi mo na kailangang babaran yung teacher, no, hindi mo kailangan hanapin, lalo na ito, Ma'am Cha, kasi kahit ang DepEd, hindi naman natin masisisi, nakatali rin yung kamay ng DepEd doon sa policies policy, natin. no, yung professional, Philippine Professional Standard for Teachers. Ito yung nagre-require, no, na magbigay ng mga napakaraming indicators, 37 all in all, no, na indicators na dapat ipakita ng mga teacher, no, doon sa para siya ay masabi, no, na umaabot, no, doon sa standard ng ating gobyerno. Para sa amin, ano, ang taas ng standard ng gobyerno, pero hindi naman niya inaalagaan yung ating mga guro. Yung pangalawa, Ma'am Cha, bibilisan ko na lang. Yung pangalawa, itong issue po, no, ng healthcare, no, na at yung well-being ng mga teacher, di ba? Kasi may mga report, although hindi ito, we cannot really, no, confirm. Pero yung initial reports po na nakuha namin, na ipinadala sa akin ng mga teacher natin dyan sa school po niyan, talagang medyo stressful daw, no? Pero sige, hindi ko naman sasabihin na ito ay kumpirmado, di ba? Pero kahit pa, diba? Ibig sabihin, ano, at maraming nagpapatunay ng mga teacher. Kung makikita nyo, Ma'am Cha, yung post namin, makikita natin, pinatutunayan ng mga teacher na ito talagang classroom observation ay hindi nakatutulong. No? At nakasasagabal pa nga doon sa maayos, no, na pagtuturo ng ating mga guro. No? So, yung mental health, no, at well-being ng mga teacher natin dapat ay pabantayan din, ano, ng ating pamahalaan. No? And lastly, of course, yung healthcare. Di ba kasi sinugod si teacher sa ospital, tapos namatay din, ano po, doon sa ospital, no? May mga nagbabanggit din sa atin, ano, na yung ospital po ay hindi naging ang banggit ng mga kasama natin sa Muntinlupa, no, ay baka po yung ospital natin, no, yung mga ospital natin, no, generally hindi, lalo na public, ay hindi siya equipped, no, doon sa mga gayon po na mga cases, no. But of course, we do not put the blame, no, on anyone, no, on this specific matter po, no. Kailangan natin ito ay nakita natin bilang, sabihin na po natin, eye opener, no, for all of us po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!